Bawak wartawab shalanawa. Wakwartawab Shalanawa, Abayahawa shabasamayam. Abayahawa Shabashamayam, Salaka lanawa. Salakalanawa, Ail kataa yanawa. Al Katayanawa, Watawadalak ail damak. Watawadalak Al Damak, Sa satap at kataa yanawa. sa Tapat Katayanawa, Kalhalal hawadla abayahawa alayam. Alhalal Hawadla, Abayahawa Lahayam, Basa masyayak tihawa shay. Bahasya Masyayak Yawashay, Basam raw kakadas. Bahasyam Raw Kakadas, Yaman. Yaman. Okay. Palakpak. Praise. Okay. Okay, dito na tayo sa chapter 12 1 to 15. ng first book of Maccabees. Verse 1 to 53 only. Okay. Basa. Ang unang aklat ni Makabeo, Kabanata 12, verse 1 to 53. Nang makita ni Jonathan na ang mga nagaganap ay nakakabuti sa kanya, pumili siya ng mga sugo at ipinadala sa Roma upang pagtibayin at sariwain ang pakikipagkaibigan sa mga taga roon. Nagpadala rin siya ng mga liham na may gayong pahayag sa mga taga-Esparta at sa iba pang lugar. Ang mga sugo ay nagtungo sa Roma at tinanggap sa bulwagan ng Senado. Sinabi nilang sila isinugo ng pinakapunong saserdote na si Jonathan at ng bansang Hudyo upang sariwain ang dating pakikipagkaibigan at pakikipag-isa sa Roma. Ang kamalian ni Judas Maccabeo ay ginawa din ni Jonathan. Parang sariwain yung Ginaya lang. ginaya, sariwain yung kanilang pakipagkaibigan sa Roma, sanhi nga namatay si Judas Maccabeo. Ngayon, ito rin, itong chapter na nito, madadali siya, Jonathan. si Jonathan. Pero sa sunod chapter na siya doon mamatay. Dito, akala ng mga Hebrew Israelite, pinatay na si Jonathan. Pero hindi, ginawa lang bihag. Sa sunod chapter, sa 13, tigok na siya. Kasi ayaw talaga ni Aba Yahawa na ang kanyang mga binhi, ang kanyang mga lahi, ang kanyang bansa na pinili, awit nga natin, ako'y pinili mo, inibig mo, ngayon ako'y nagkulang sa'yo. O yan. Pag awitin yan, talagang kusang lumalabas ang luha ko eh. Kasi pinili pero kung once pumalpak ka, masave naman, napunta maglangit si Jonathan at si Judas Maccabeo. Kaya lang, mapaaga siya mo-graduate sa planet Earth. Kasi compromising walang tiwala kay Aba Yahawa sa power na mag-protect sa kanila, doon nagtitiwala sa Roma. That's why ang Christian, nabuliging Christian, walang kamalay-malay, kayo nagtitiwala sa Roma dahil ang Bible nyo galing sa Roma, product by Vatican Canon Law. Ginawa ni King James, ginawa ni William Tyndale, ginawa. Pero ang nagpa-finalize doon, nag-canonize sa Vatican Canon Law. Doon, kompletong dinoktor. That's why doctorated Bible, satanic Bible. That's why lahat ng sinamba ng mga Christian ay mga fallen angel na mga satanas. That's why Christianity ay kulto. Mother Church nyo, Roman Catholic. Yan, nakalungkot. Ito rin ang error nila That's why Jonathan, matitigok din. May Senado, sa Roma. Diyan galing ang salita. Diyan tinupya dito ang Senate dito. Ang Senate dito, Congress, mga buhaya naman. Walang pag. Yung AI doon sa mga bata na nagsalita, mas maganda pa, maliit pang buhaya, lulutuin na natin kasi pag lumaki ito, mapunta to sa Congress, sa Senate. Okay, tuloy tayo. Binigyan sila ng mga taga-Roma ng mga sulat para sa mga may kapangyarihan sa bawat bansang daraanan nila
na tumitiyak sa ligtas na paglalakbay nila pabalik sa lupain ng Judea. Narito ang sipi ng sulat ni Jonathan sa mga taga-Esparta. Si Jonathan na pinakapunong saserdote ang pambansang konseho ng mga pinuno, mga saserdote at ang mga mamamayan ng Judea ay bumabati sa aming mga kapatid sa Esparta. Noong nakaraang panahon, ang inyong haring Arios ay sumulat sa aming pinakapunong saserdote, si Onyas, at sinabing may kaugnayan ang ating mga bansa, gaya ng isinasaad ng kalakip na sipi. Ayan. Nagpadala ng delegation si Jonathan sa Roma at saka sa Sparta, na sa English, Spartan, na mayroon rin sinilas na Spartan o sapatos na Spartan. Sinilas. Namarinti pa naman yan sila sa Hebrew Israel. Lahi daw sila ni Abraham. Yung Sparta, galing yan sa kay Jaban niya lahi. Ah, Sinong tatay ni Jaban? Si Japhet. Japhet. Ano yung Spartan niya? Yung Greek yan eh. Mga Grigo yan. Sila yung naglalaro ng mga buhay ng Oo. tao eh. Pinaglalaro So, sa yan. hayop. Pero namarinti sila sa Hebrew Israelite. Lahi daw sila ni Abraham. Ano naman, namarinti talaga sila sa mga Hebrew Israelite. Ang mga taga-Sparta. Okay, tingnan natin. Tuloy tayo ha. Buong pagpaparangal na tinanggap ni Onyas ang inyong sugo at ipinaalam ang pagkatanggap ng inyong liham na nagpapahayag ng ating kasunduan at pagkakaibigan. At ngayon, bagaman hindi namin kailangan ng ganitong kasunduan, sapagkat sa aming mga banal na aklat natatagpuan namin ang aming kalakasan. Sumulat kami upang sariwain ang ating pagkakapatiran at pagkakaibigan. Hindi namin nais na kami lubusan ninyong makalimutan. Marami na ring taon ang nakakalipas, buhat nang kayo'y makipag-ugnayan. Ito rin ang mali ni Jonathan. Nakipag, Alyansa. ano rin siya, sariwain ang pagkakaibigan kapag anak, mga kadugo. Dahil daw ni Abraham sila. Ito mga taga-Spartan na Sparta. Na mga inapo ni Jaban, na anak ni Japhet. Alam naman natin kung sinong tatay ni Japhet, hindi si Noah. Mas. Sino? Ay, si Miyasa. Si Miyasa, fallen angel. Si Miyasa. Okay, tuloy tayo. Sa mga nagdaang taon, sa lahat ng pagkakataon, tuwing ipinagdiriwang namin ang aming kapistahan at iba pang tanging araw, kayo'y aming ginugunita kapag naghahandog kami at nananalangin, gaya ng nararapat gawin ng magkakapatid. Ikinagagalak din namin kayo'y napatanyag, ngunit sunod-sunod ang aming pakikipagdigma, sapagkat palagi kaming sinasalakay ng mga bansa sa paligid. At sa panahon ng digmaan, hindi namin ninais na gambalain kayo o sino man sa aming mga kapanalig at kaibigan. Ayan. Yan ang sulat na pinala ni Jonathan sa mga taga-Sparta. So, kasi ang Israel talaga, kahit mga katabi-katabing mga bansa, ginigira talaga para bang galit talaga ang mga hintil sa sa Hebrew Israelite. That's why yung na-scattered sila noong 721 BC, napupunta sa ang tribe of Manasseh doon, napunta rito, ng tribo nila, Maranao na. Itong lolo ko, Maranao. Manasseh yun original. Tapos ang iba naman, may Ilocano, Ilocano na, pero Manasseh din yun. Bicol. Tapos yung mga Sibulon, ayan, sa lugar nila, taga Cebu. Sibulon. O yan. Ang mga Aser naman, ang mga taga-Ilog, Tagalog, tribe of Aser yan, o Subano, Suba, Ilog yan, river yan sa English. Kamag-anak ang Subano at saka Tagalog. Sila ay parinte. Isang tribo lang sila, tribe of Aser. Niftali sa Mindanao. So yan, yung ibang mga Muslim na tribo doon, naging iba-iba na yung mga
Badyaw, Maguindanao, Kapuso, Badyaw, ganon. Mga ano, Niftali yan. Oros, Manupo. Ang Niftali naman, malakas ang puso niya, malakas tumakbo, ganon. Ganon. Di si Pastor Buddy, tukma, di ba? Di hingalin, lakas talaga. Niftali ang lahi. Niftali, inuutosan, lumilipad na sa iri yun. Pag utusan siya, ang daling makabalik. Okay, tuloy tayo. Sapagkat kami tinutulungan ni Yahweh na siyang lumupig sa aming mga kaaway at nagligtas sa amin. Ngayon, sinugo namin si Numenyo na anak ni Antioco at ni Antipater na anak ni Jason upang sariwain ang tali ng pakikipagkaibigan at pakikipagkaisa sa mga taga-Roma. Inutusan din namin silang dalhin sa inyo ang aming pagbati at ang liham na ito tungkol sa pagsasariwa ng ating pagkakapatiran. Ngayon nga, hinihiling namin ang inyong tugon sa liham na ito. Kasunod nito, ang sipi ng naunang sulat. Pagbati ni Haring Arios ng Esparta kay Onyas, ang pinakapunong saserdote. Ang sulat ni Jonathan na pinadala doon sa mga delegasyon niya sa Esparta at sa Roma, medyo may kayabangan pa. Pero pwede insultuhin nila yan. Tinulungan pala kayo sa inyo ng Yahweh. Alahayam nyo bakit makipagsanib, makipag-alyansa pa kayo sa amin? Para tulungan kayo pag mayroon kayong kalaban, mag-ira. Kaya pala ng Yahweh ninyo. May kunting kayabangan, tas Jonathan Medyo, pinagyabang niya si Yahweh. Pag pinagyabang niya, huwag na siya makipag-alyansa kahit kanino. Bakit doon sa Roma pa? Sa Esparta, yung Greek. Kaaway pa nila. Oo. Lumala- So, kaya- yan ang error nila Sa last chapter naman dito, hanggang chapter 16. Anong nangyari? Si Simon naman ang tigok. Manugang lang nakapatay sa kanya. The same error pa rin. Okay, tuloy tayo. Natagpuan namin ang isang kasulatan tungkol sa mga taga-Esparta at mga Hudyo. Ito'y nagsasaad na may kaugnayan tayo ng ating bansa ay kapwa nagbuhat kay Abraham. Ngayong natuklasan namin ito, mangyaring magpadala kayo sa amin ng ulat tungkol sa inyong katayuan. Bilang tugon, padadalhan namin kayo ng isang liham na nagsasaad na kami ay nakahandang magbahagi ng aming ari-arian, pati mga kawan, kung gayon din ang gagawin ninyo. Binigyan na namin ng utos ang aming mga sugo para magulat sa inyo nang naaayon sa mga bagay na ito. Pero si Jonathan, nagpadala ng delegasyon. Ngayon ang nangyari naman, itong mga taga-Esparta na marinti. Di ba? Kita mo? Lahi daw sila ni Abraham. Ang Esparta, lahi ni Jaban yan. Si Jaban, anak ni Japet. Kaninong lahi? Kay Japet. Si Abraham ay lahi ni Shem. Mga Shemite yan, lahi ni Shem. Tapos, ito namang taga-Esparta, lahi naman yan ni Japet. Mga Japetites yan. Ito namang Israel naman, ito namang sila okay lang, nakipag-ride on lang rin para lang mayroon silang mga kalyansa. Para sakali pag magkagira-gira, tulungan sila. Pag nangyari, wala naman tumulong sa kanila. Wala. Hanggang namatay sa ang nakatulong talaga si Yahweh lang talaga. Yan ang mga ginagawa ng double kara Punta simba tayo doon para makatulong yun. Bibigyan tayo ng grocery, bigas. Hindi ka maniwala nga si Yahweh kaya kasuplayan sa mga pangailangan mo. Basta wag ka lang batugan. Nangyari, iyak-iyak, nasa bagkita lang doon sila natulog. Kalat ang kanilang mga gamit. Pinala siya sa asawa ni Eddie Boy. Paano kasi double kara, batugan pa at mayabang pa? Yan ang nangyari. Kasi, ewan ko, mabago ba yung ugali na yan?
May kayabangan talaga. Tapos may double kara pa. Pagkatapos, batugan pa. Makipag-alyansya sa mga lahi ng mga fallen angel. Tapos sinabi pa naman, kinutungan sila ni Yahweh daw sa mga anong mga pangailangan sa mga giras, mga digmaan. Bakit nagpag-alyansa pa kayo sa Roma, sa Sparta, na kaya palang tulungan kayo ni Abay Hawa? So, nagdagdag lang ng kasalanan. Tuloy, hindi na sa Abay Hawa. Sige, doon kayo maniwala, bahala kayo. O, yan. Hindi na po na kayo tulungan. Dapat na dito mga million of angel na tutulong sa inyo eh. Ngayon, ang angel naman na araw ngayon, bumaba sa chariot, nasakyan, bumaba, naglakad. Ngayon, ang umiinit. Grabe init to. Instead na nakasakay sa chariot of fire, matatakpan sila sa chariot, hindi ganong mainit ang earth. Yung bumaba sila, sinusundan na lang ang chariot, naglakad. O hindi, tawag na, naglipad ata, lipad, may pakpak naman sila. Wala namang lupa nilakaran nila, sa area naman sila eh. Pero sunod doon, napalapit sila sa earth. That's why ito, subang init. Oh, grabe. Yan nangyari. Yung mga sun, 3 anghel yan. Anghel nga araw. May anghel pa nga mga buwan at mga bituin. Yung mga lightning, mga kidlat, mga dalugdog. Puro mga angel lahat yan. Pati ulan. Granizo, mga mula ng yelo, anghel lahat yan. So, pero ang mga anghel naman, pasaway, binabago, bago-bago nila ang nyumon. Oo, hindi na magpermanente ang nyumon, bago-baguhin nila. That's why na sa galit ni Abay Hawa, kinulong nila ibang mga anghel, 10 years sinulong. Para mga batang. Oo, sabi nga ni Abay Hawa, mabuti pa kayo, may kapayapaan kayo. Ako, wala akong kapayapaan. Kasi, pasaway itong mga anghel, plus dito pa sa baba, na mga sa earth na mga pasaway, ng mga anak ng fallen angel, pati yung mga binhi niya, pasaway pa rin. Kaya nadadala na. So, yan ang nangyari. Saan natin malaman? Sa original incense. Scripture. Holy. Especially doon sa Second Book of Enoch. Anak. Okay, tuloy tayo. Nalaman ni Jonathan na nagbalik ang mga pinuno ni Demetrio upang sumalakay. At higit na marami ang kanilang kawal kaysa dati. Hindi niya nais na bigyan sila ng pagkakataong makapasok sa kanyang lupain. Kaya't lumabas siya sa Jerusalem at sinalubong sila sa Hamat. Nagsugo siya ng ilang tauhan upang manmanan ang kampo ng kaaway. Iniulap nila sa kanya na nagbabalak sumalakay kinagabihan ang mga kaaway. Oh, yan. Ito, Demetrio. Greek yan, Demetrio. Roma yan. So, ngayon, si Jonathan naghanda. Nasaan yung mga alyansya niya? Wala. Na siya lang pala ang naghanda. Okay, tuloy tayo. Paglubog ng araw, pinahanda ni Jonathan ang lahat ng kawal at ang kanilang mga sandata para sa biglaang pagsalakay anumang oras ng gabi. Naglagay rin siya ng mga bantay sa palibot ng kampo. Nang malaman ng mga kalaban na handang makipaglaban si Jonathan, natakot sila at tumakas. Iniwan nila ang kanilang mga siga sa kampo. Nakita ni Jonathan at ng mga tauhan niya ang mga siga, ngunit hindi nila nalaman ang nangyari, kundi nang mag-umaga na. Hinabol sila ni Jonathan, ngunit hindi inabutan sapagkat sila ay nakatawid na sa ilog Liotero. Oh, natakot ang kalaban dahil ba sa alyansya nila na Roma at saka Sparta? Wala. Natakot dahil nakahanda si Jonathan. Takot ang mga kalaban, tumakbo, naiwan ng siga nila. Yung mga ilawan yun eh. Okay, tuloy tayo. Nang magkagayon, sinalakay naman ni Jonathan ang isang lipin ng mga Arabo na tinatawag na mga Sabadiano. Tinalo niya ang mga ito at sinamsamang kanilang ari-arian. Pagkatapos, humiwalay siya sa kampo at nagtungo naman sa Damasco para siyasatin ang buong lugar na iyon. Samantala, si Simon ay naglunsad din ng isang lungsod ng isang sunod-sunod na pananalakay at umabot siya hanggang Askelon at sa mga kutas sa paligid. Pagkatapos,
siya ay nagpunta sa Hopa at nag-iwan ng mga kawal doon sapagkat nabalitaan niya na binabalak ng mga taga roon na ibigay sa mga kawal ni Demetrio ang kuta ng Hopa. Oh. Ang totoong kamag-anak ng mga Hebrew Israelite, yung mga Arabo. Kasi anak sila ni Abraham, ni Hagar, na si Ismael. Mga inapo ni Ismael yan. Oh, pero nag-away sila. Pero itong Sparta, naging kamag-anak. Pero yung taga Sparta, magaling, sidigmaan din yan. Mga Greek yan sila eh. Okay, tuloy tayo. Pagbalik ni Jonathan, pinulong niya ang mga pinuno. Nagkasundo sila na magtayo ng mga kuta sa Judea. Pataasan ang mga pader ng Jerusalem at magpagawa ng mataas na pader para ihiwalay sa lungsod ang kuta. Kapag nakahiwalay ang kuta, mahirap nang bumili o magtinda ang kaaway ng anumang bagay. Magkakasamang gumawa ang lahat para mapatibay ang tanggulan ng lungsod, sapagkat gumuho ang bahagi ng pader sa silangan sa may libis ng Kidron. Pati ang bahagi ng kapinata ay kailangan ding ayusin. Yan. Ito, preparation yan. Talagang digmaan talaga. Yan na nga na mga lahi natin noon, labanan talaga. Kasi yung na-scattered sila, hindi na sila nag-angkin na Hebrew Israelite sila. Ano ang tribo namin? Ano kami? Manggalato. Ano ba? Igorot. Anong tribo mo? Maranao. Anong tribo mo? Moros. Hindi na mo amen na Hebrew Israelite sila kasi natakot sila. Dahil ang Hebrew Israelite, sinong bansa talagang gigirahin sila. Awis kami. Parang kinamputan ng mga bansa ang Hebrew Israelite. Yan ang nangyari. Nagtago. Ngayon, bandang huli, nalalaman na, Hebrew Israelite parang lain natin eh. O si Pastor Richard, mga Sibulon pala yan. Tribe of Sibulon. Sa Cebu. Magaling mangisda yan. Kaya lang, minsan lulukuhin na sa amo niya. Tested. Ganon. Ito naman si Pastor Buddy, abang bilis tumatakbo, hindi mapapagod. Ganon. Pero, ang tribo, pagdating dito, nag-iba ng tribo. Ayaw na kami ni Hebrew Israelite sila kasi takot nga. Kasi mula pa noon, talagang gigirahin talaga sila. Yan na nga si Jonathan, si Judas Maccabeo, nakipag-alyansya na lang sa hindi naman natutuwa si Aba Yahweh sa kanila. Yun na sanay sila namatay, tuloy sila. Okay, tuloy tayo. Muli ring itinayo ni Simon ang bayan ng Adida sa paanan ng bundok. Nilagyan niya ito ng kuta at ng mga pintuang may tarangka. Binalak ni Trefo na maging magsiklaban kay Haring Antioco upang siya ang maging hari ng Asya. Ngunit natakot siya na baka hindi pumayag si Jonathan at siya'y digmain para hadlangan ang kanyang balak. Kaya pinahanda ni Trefo ang kanyang hukbo at nagtungo sa Betsan sa pag-asang mabibihag si Jonathan at maipapapatay. Ngunit nagpunta rin si Jonathan sa Betsan na may kasamang 40,000 piling kawal. Alam mo, ito si Trefo, pinuntahan niya ito si Antioco kasi ito Antioco na ito, anak ito ni Cleopatra at sa kanya si Alejandro. Ayos, alam mo. Si Alejandro, naging manugang ni Antioco. yung hari sa Egypt na Ptolemy. Anak ni Ptolemy si Cleopatra. Ngayon na nangyari, ito naman, gustong angkinin naman ni Ptolemy ang kaharian ng Asya, pati ang Syria. Tinaksilan niya yung manugang niya. Doon siya nagpagsanib itong kay Demetrio. At kinuha si Cleopatra, binigay doon kay Demetrio. Ngayon, si Alejandro at saka si Cleopatra, may anak sila, ito si Antioco. Tinago ito sa Saudi Arabia to eh. At pag kinuha ni Trefo.
para maging hari, na batang hari. Ngayon, ito, traitor dito, gusto niyang naghimagsik siya laban sa Haring Tripo. Antioco. Oh, Antioco, para maghari siya sa Asia. Kasi natakot na siya kasi si Antioco at saka Jonathan, sila magkasanib. Baka hadlangan daw ni, ito yung nagbalak si Tripo na patayin to. Taksilan talaga. Tuloy. Nang makita ni Trefo ang napakaraming kawal na kasama ni Jonathan, natakot siyang gumawa ng anuman. Kaya tinanggap niya at pinarangalan si Jonathan. Binigyan ng mga handog, ipinakilala sa kanyang mga tagapayo at sinabi pa sa kanyang mga tagapayo at mga kawal na sundin si Jonathan, gaya ng pagsunod nila sa kanya. Tinanong niya si Jonathan, bakit mo pinahanda ang napakaraming kawal? Gayong hindi naman tayo nakikipagdigma. Pauwiin mo na sila. Pumili ka na lamang ng ilan para makasama mo at samahan ninyo ako sa Tolimaida. Ibibigay ko sa iyo ang lungsod na iyon, pati na ang mga kuta, mga hukbo, at lahat ng pinuno roon. Pagkatapos ako'y aalis na. Iyan nga ang dahilan kaya ako narito. Ano yan? Trap yun. Litag yan ni Tripo kay Jonathan. Naghanda si Jonathan ng 40,000 na kawal eh. Sabi niya, dami naman. Hindi naman gira din total dito. Pauwiin na sila. Mag-iwan ka na. Iiwan na si Jonathan ng 3,000. Tapos yung pumunta sila sa Tolimaida, 1,000 lang nila. Iniwan yung 2,000. Tapos pinaral sa kunwari. Sabi pa na, sige, kung sinunod ko si Jonathan, sundin din niyo. Sabi sa mga tauhan niya, mga leader niya. Ito si Jonathan, nalinglang din. Sa ano pa, na-scam. Scammer to si si Tripo eh. Kaya napahintulutan na ganon. Kasi nakipag-alyansa kasi siya. Binuhay niya alyansyahan ni panahon pa ni Judas Maccabeo at binuhay ni Jonathan. At saka yung doon sa Sparta. Yun ang hindi natutuwa, hindi nalulugod si Abayawa. Dito, sa sunod chapter, tigok na talaga si Jonathan. Ito, makulong siya, maano siya, parang makaptive siya. Kaya tuloy tayo. Naniwala naman si Jonathan at sinunod ang kanyang payo. Pinauwi nga niya sa Judea ang kanyang mga kawal. Nagtira lamang siya ng 3,000 para makasama niya. Ngunit iniwan ang 2,000 rito sa Galilea. Kaya 1,000 lamang ang talagang sumama sa kanya sa paglalakbay. Ngunit na makapasok sa Tolimaida si Jonathan, isinara ng mga tao ang lahat ng pintuan. Dinakip siya at pinatay ang lahat niyang kasama. Nagpadala si Trefo ng mga sundalo at mga mangangabayo sa Galilea at sa libis ng Jezreel upang patayin ang iba pang mga kawal ni Jonathan doon. Ayan. Ayan, dali si Jonathan. Nalinglang siya sa panlilinglang ni Tripo. Ito si Tripo, taksel talaga. Mismo nga ang amo niyang hari. Na siya nga nag-declare na maging hari itong batang Antioco, na anak ni Cleopatra at saka ni Alejandro. Kalimot na tayo dito. Yan. Mga pangalan, mahirap. Alejandro at saka ni Cleopatra, ito si Antioco. Siya ang nag-declare na hari para matanggal itong Demetrio. Mga lahi ng Espanya yan, Oo. Alejandro. Ngayon, ito si Tripo naman, ang ambisyon din. So, ganyan lukuhan talaga. Tiwala si Jonathan. Jonathan. Grabe. Walang isang salita, kaawa yan eh. Tuloy. Ngunit nalaman ng hukbong Hudyo na nabihag at napatay si Jonathan kasama ng mga kawal niya. Kaya nag-usap-usap sila at tumandang makipagdigma. Nang makita ng dumarating na hukbo ng kalaban na handang mamatay sa pakikipaglaban ng mga Hudyo, sila'y nagbalik. Sa gayon, ligtas na nakabalik sa Judea ang mga kawal na Hudyo. Ngunit takot na takot sila. Nagdalamhati ang buong bansa.
sa pag-aakalang pinatay si Jonathan at ang lahat ng tauhan niya. Tinangka ng mga bansa sa paligid na siya'y puksain. Sa akala nila, wala nang pinuno o kapanalig ang mga Hudyo at iyon na ang angkop na panahon upang lipulin sila at wakasan ang kanilang kasaysayan. Akala nila napatay si Jonathan, binihag lang. Ang napatay, yung kasama 1,000 ni Jonathan. Yan ang pinatay. Si Jonathan iniwan bihag. Sa sunod chapter na doon na mapatay si Jonathan. Grabe na. Oo. Kasi pinirahan pa muna eh. Nagsulat pa si Tripo doon kay Simon na magpadala ng para tubusin si Jonathan. Padala rin mga pera, ginto, pilak. Tapos yung naibigay na, hindi naman totoong binigay. Pinatay pa si Jonathan. Hiniyan pa ng ransom. Oo. Kidnap po ransom yan eh. Parang si Braganza. Kidnap po ransom. Nangingidnap ng mga mga Chinese national dito sa ating bansa. Parang yan ang ugali ni Tripo. Ngayon, sa next chapter, patay na si Jonathan. Ang pinaka-cause ka talagang kasalanan ni Jonathan dahil nakipagsanib siya. Nakipag-alyansya siya, parang binuhay niyang alyansyahan sa mga taga-Roma at sa mga taga-Esparta. So, the same mga kasalanan na ginawa ni Judas Maccabeo at ginawa ni Jonathan. So, kabayanihan pa rin yung gawa nila. Kaya lang, may mga error. Sa ating buhay, ingat talaga tayo eh. Dahil, marahil mahal natin iya, bayawa. Naglilingkod tayo. Pero ang problema kasi, makipag-compromise pa tayo sa mga Christian na nagsamba ng fallen angel. Dahil pag pumunta ka roon, magtugtog ka ng keyboard, bibigyan ka ng pera 300. Punta ka roon, ka Pastor Sangko, na mild stroke si Pastor Sangko, ay bibigyan ka ng grocery ng bigas at saka mga dilata. Pinagpalit lang. Pinagpalit ng ang panampalataya mo kay Abayawa, pinagpalit mo. Eh, ang pagpunta mo doon, na sinamba doon, hindi na fallen angel na yun. Matutuwa kasi Abayawa sa'yo. Yun ang ingatan natin. Kasi minsan trap. Ngayon, gitrap siya ni Tripo. Gi-scam siya. Na yung itong Tulumayda, sa'yo na to. Ngayon, pagkatapos alis na kami. Yun pala, pagpasok doon, sinira na pituan yan. Tiguki na pala silang Jonathan. Mabuti si Jonathan, naisip ni Tripo, hindi ko man na ito patayin. Mga tao lang yan. Kasi pakinabangan ko pa ito, ipapatubos ko ito kay Simon, na kapatid niya. Pag magbigay na si Simon, patayin ko na si Jonathan. Oh, grabe to. Mismong amo nga niya, si Antioco, na anak ni Cleopatra at saka ni Oh, grabe. Gusto magawa ng Ang saksak ng talaga to Tripo. Lahi ng anghel kasi yan sila eh. Taksil. Lahi ng anghel. Eh naman yan, hintil naman yun eh. May taksil ng mga Hudyo eh. Mga Hebrew Israel na taksil. Eh ito pa, hintil, lalo na. Okay, dito tayo nagtapos. Pastor Richard, dadako tayo sa prayer. Yan pala yung dahilan kung bakit ang aklat ni Maccabeo ayaw ipabasa ng ibang mga sekta, lalo na ang Roman Catholic. Dahil malalaman natin na mayroong malaking papel ang Roma sa pagbagsak ng Israel, ng mga Hudyo. At ito ang dahilan kung bakit maraming mga Hudyo ang kinalimutan na ang kanilang identity, lalo na yung mga remnant na nagkalat dahil sa tuloy-tuloy na pakikipagdigma ng mga kaaway nila. So tayo pong lahat ay patuloy na manalangin. O aming Abayahawa, sa mga araw na ito, muli po naming pinararangal o pinararangalan ng iyong pangalan. At sa lahat ng oras, nais po namin na kayo po ay mabigyang kaluguran sa buhay namin. Makilala ka ng mga remnant
Katulad namin ay na naligaw, nabulag sa maling pananampalataya. Alam namin noon na yung aming nakilala ay kayo. Ngunit napatunayan namin na hindi ikaw ang sinasamba ng mga relihiyong aming sinaniban o aming sinamahan noon. Ikaw na Yahweh Alahayam na hindi mababasa sa Bibliang 66 na dinoktor na galing sa Vatican Canon Law ay iba. Tunay na nag-iisa ka lamang at mababasa ang pangalan mo sa original ancient paleo, the Holy Scripture na hindi dinoktor ng Vatican Canon Law. Aming alahayam, kumilos po kayo at patuloy niyong lingapin ang mga natitirang lipi ng Israel na nagkalat sa 4 na sulok ng lupa. Ang aming hiling, buksan niyo ang pag-unawa nila, ang diwa ng kalooban nila upang makilala kayong muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na raw kakadas. At patuloy mong ibalik ang iyong karangalan sa buhay nila. Ang kanilang mga puso at isipan na nadala sa panlilinlang ng kaaway ay inyong patuloy na lingapin at makilala kang muli ng mga anak ni Israel sa lahat ng bagay o aming Yahweh. At sa mga araw na ito, ang pagsasaayos ng iyong mga kasulatan na sa pangunguna ni Bishop ay magkaroon ng kaganapan at ni Prince James sa lahat ng uri ng mga salita mo na aming iaayos. Nawa ang iyong basbas at pagpapala ay dumating. Mangyari ang iyong kalooban ay maganap sa aming grupo at patuloy na mahiyag sa mga araw na ito ang iyong nag-iisang banal na pangalan. At muli ay ito'y maparangalan ng lahat ng bibig ng mga inapo ni Israel. O Yahweh na aming alahayam, sambahin ka mula sa mga panahon na ikaw ay aming makilala hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sambahin ka sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na kakadas sa pangalang banal ni Mashiach Yahweh Shai. Yaman.